Kadalasan ng tanong ng iba, paano nga ba mag-renew ng rehistro ng motor? Ito ay base lamang sa aking karanasan at ito ang mga kailangan. Ito ang 5 mahalagang proseso: Xerox copy, stencil, insurance, smoke emissions, and registration fee. Halina't samahan niyo ako at isa-isahin natin itong 5 mahalagang proseso pagdating sa pagre-rehistro ng mga motor natin. So yan, number 1 natin dito mga kabiltex is yung Xerox copy ng driver's license natin, old CR and CR, sa halagang 5 to 10 pesos mga kabiltex, depende yan kung saan kayo magpapaprint. At least 2 copies or 3 copies pala mga kabiltex ang gawin ninyo. So separate dyan, back to back yung license natin. And then yung OR and CR is pagsamahin ninyo sa bond paper kasi during payment ninyo hihingin itong mga details na itong mga kabiltex. Ayan. Ito siya. And then ito yung CR. And then dito rin yung OR natin. Then pangalawa naman tayo, ito yung stencil. Yung stencil na tinatawag mga kabiltex, ito yung pagkuha ng engine number and then chassis number ng motor ninyo. At depende na lang yan mga kabiltex kung magkano yung ibibigay ninyo sa mag-check or tips nila, kung 20 pesos or 50 pesos. Nakadepende yun mga kabiltex sa inyo. So sa part na to, ito yung tinatawag na kapag nagpa-emission ka sa iba and then magpaparehistro ka sa LTO, automatically hihingaan ka nila ng ganito. Yung stencil, ito yung pagkuha ng engine number mo at pagkuha ng chassis number ng motor mo. And then after nun, dediretso ka na sa registration. Pero mga kabiltex, pag sa LTO ka na mismo nagpa-emission, automatically sila na gagawa mismo ng stencil na yon at kasama na yon sa babayaran mo. Yan, which is ito yung pagkuha ng chassis number and engine number, and then nakasulat yan doon sa ipipigay sa iyo na papel. Ayan. Next naman tayo. Then thirdly naman natin, ito yung insurance natin na coverage to is 1 year. And then sa halagang 400 to 650, depende pa rin yan mga kabiltex kung saan kayo kukuha. Sa part ko, dito ako sa malapit sa amin sa Cebuana. Pag meron kang plaka is 400 lang babayaran mo. Pag wala kang plaka is 650 ang babayaran mo. Which is si Cebuana is nag-offer din siya ng insurance para sa mga motor natin. Sa part na to is tapos na yung pagkuha ko ng insurance dito sa Cebuana. Then eto na nga mga kabiltex, papunta na ako dito sa LTO, malapit sa amin sa lugar ng San Dionisio. At malapit lang yan dito sa Air Force 1 kung napapadaan kayo dito. Yan, merong malapit dito na LTO sa mga hindi pa nakakalam. Medyo papasok siya and then makikita nyo yung maliit dyan na signage na LTO. Dito sa part na ito mga kabiltex, meron silang emission na dito. At the same time, pwede na rin kayong kumuha dito ng insurance niyo. Pero sa part ko kanina is kumuha ko dun sa Cebuana. Ayan yung LTO dito mga kabiltex. Pasok lang kayo dyan. Then makikita nyo to yung PMVIC. Ito yung emission nila dito sa loob. Yan. Papasok tayo dyan mga kabiltex. At ito na nga yung motor natin. Kunin lang natin dito mga kabiltex lahat ng mga requirements na pinaserox natin kanina. Then proceed na tayo doon mga kabiltex sa may cashier. Yan, at ibibigay natin yung mga requirements na kailangan nila. Let's go! So ngayon naman mga kabiltex, dadako naman tayo ngayon sa pang-apat natin. Ito yung tinatawag natin is smoke emission plus inspections. Dito mga kabiltex, sa halagang 500 to 600 pesos, ito yung babayaran natin dito sa cashier. So nakadepende rin yan mga kabiltex sa LTO ninyo kung magkano yung singil nila. Then sa part ko is nagbayad tayo ng 500 pesos. Dito sa 500 pesos mga kabiltex, mayroon silang tinatawag dito na MVISR. Ang ibig sabihin nito mga kabiltex, ito yung Motor Vehicle Inspection System Report. And dito mga kabiltex, meron silang list dyan na ito yung usually ang chinecheck sa mga motor natin. So number 1, ito yung handlebars, signal light front, signal light rear, parking light front, parking light rear, brake light, number plate light, hazard light, reflectors, horn, side mirror, yung front, then yung clutch, brake system, and then yung tire, wheels, both front and rear mga kabiltex. And then next naman dyan is yung
wheels bolts nut, fuel tank cap, and then yung color, speed limiter, and then yung spring bolt nuts, yung shock absorber, and then next naman doon is yung chassis frame, and then yung head steam bearing, and then yung last doon is yung usok ng motor natin. So yan, ilan lang yun mga kabiltek sa mga summary list pagdating sa inspection sa motor natin kapag magpaparehistro tayo ng motor. Yun yung tinatawag nilang MVISR, which is, ang meaning nun, once again, ito yung Motor Vehicle Inspection System Report. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kabiltek, meron sila ditong inspection area na kung saan dito nila binavalidate individually yung bawat pyesa ng motor natin. Based doon sa binasa natin kanina, yung list out nun. Yung gulong, yung brake, yung ilaw, yan, at marami pang iba mga kabiltek. Then kung mapapansin nyo mga kabiltek, meron din silang gamit dito na system or application, which is ayun yung nagiging basis nila pagdating doon sa list na binasa natin kanina, which is ayun yung guide nila para ma-validate nila individually kung okay pa ba or hindi na okay, and then kung makakapasa ba tayo during inspection natin. Then I think parang tapos na yung pag-check nila dito sa motor natin, and then ang hindi pa nila na-check, which is yung usok. Ayan, eto na nga mga kabiltek, kung mapapansin nyo dito, meron silang pinasok doon, hindi ko lang alam kung ano yung term na tawag doon, pero eto yung pag-check ng usok ng motor natin. Ayan. So eto siya mga kabiltek. So I think tapos na. Ito na siya. So ipapark na nila dyan mga kabiltek yung motor natin. And then check natin kung ano yung next step natin. At ito na nga mga kabiltek, nakapasa tayo dito sa MVISR, yung Motor Vehicle Inspection System Report. Then ang next naman natin dito, magpo-proceed tayo doon sa registration na ng motor natin. So doon tayo pupunta mga kabiltek at pipila tayo doon. So let's go. So lastly mga kabiltek, ito naman yung registration fee natin. Then ang cost nito mga kabiltek is amounting 350, but it will depend also mga kabiltek kung ilan yung magiging penalty natin if in case na lumampas tayo dun sa registration day natin. Alright, so paano ma-identify yon mga kabiltek? I-validate nyo lang yung existing CR ninyo. Ayan, makikita nyo yung date dun kung kailan kayo nagparehistro or kung kailan kayo dapat magparehistro. So yan. Then next naman natin dito, ito yung mga list na binanggit ko kanina during inspection ng motor natin. So sa part na to, medyo malapit na tayo mga kabiltek. So yan, almost 3 to 5 hours mga kabiltek yung waiting time natin dito. Then finally, konti na lang itong mga kabiltek. Then eto na nga, naibigay natin na yung MVISR. Then eto na yung papel for payment na tayo sa loob. Ayan. So waiting time tayo mga kabiltek. Konti na lang to. So pag kukuha kayo ng ganito mga kabiltek, agahan ninyo. So eto na yung payment ko mga kabiltek dito sa registration. Then dito na ako ngayon sa cashier. Next na ako dito sa lalaking to. So yan, finally mga kabiltek, tapos na tayo. Ito na yung motor natin. Then yan, ito na yung bago. Ayan, at nakuha natin na yung OR natin. Ayos, after 5 hours. Let's go. Pinalaminate ko na yung tapos nagpa-xerox akong isa. And then pinescan ko na rin dun sa cellphone ko para meron akong soft copy. Then eto na siya. Para pag may checkpoint, ganito natin kalaki yung papakita sa kanila itong natin. OR natin, yan. Gutom ako kaya bumili na rin ako ng 2 supot na tuyo. Ayan. Panangalian, gabian, yan. Tapos suka. Yun. Don't forget naman mga kabiltek to subscribe our channel, Biltech Motorride. God bless and ride safe tayo sa bawat isa sa atin.